Ang untold truth. Bakit si Paolo Avellino ang sandigan ni Kim Chiu sa kanyang pinakamabigat na laban? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang nakakagimbal na eksena ang naganap at nasaksihan ng marami. Ang pagtungo ng aktres na si Kim Chiu na mas kilala bilang si Twinkle sa industriya sa presinto. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kanyang tabi. Bilang matibay na haligi ay ang aktor na si Paolo Avellino na tinatawag nilang Pao. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng matinding katanungan. Ano ang bigat ng laban na kinakaharap ni Kim? At bakit si Paolo Avellino ang tanging kasama o kasakasama niya sa magiging sa pagharap sa batas? Ang kasong isinampa ni Kim Chiu laban kay Kim Chiu, isang pangalang ngayon ay sentro ng atensyon, ay hindi lamang simpleng pag-aaway. Ito ay isang madilim at masalimuot na kwento ng tiwala na sinira ng pamilya na nagbulag sa kayamanan at ng pagmamay-ari na sinusubukang kamkamin. Ang suporta ni Paolo Avellino kay Kim na walang sawang nag-aalaga at umaalay sa aktres sa gitna ng matinding pangangailangan ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Siya ang walang humpay na anting-anting ni Kim laging nandyan upang paalalahanan siya na hindi siya nag-iisa laban sa mga ito. Ang dambuhalang problema ng pera, asset at ang takot sa pagkawala ng kontrol. Ang pangunahing punto ng kontrobersya ay pumulupot o pumulot sa isyu ng pananalapi at mga negosyo ni Kim Chiu. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Kim ay isang matalinong negosyante. Bukod pa sa kanyang pagiging matagumpay na aktres, lumalabas sa investigasyon at mga usap-usapan na ang ugat ng galit nila Kim Chiu kay Paolo Avellino ay hindi personal na inggit kundi ang takot na mawala ang kontrol sa mga asset at yaman ni Kimi. Ayon sa mga espekulasyon, matindi ang pagtutol nila Kim Chiu sa anumang formal na ugnayan o love life ni Kim, particular na kay Paolo dahil sa pangamba na mabigyan ng matalinong payo ng aktor ang aktres pagdating sa paghawak ng kanyang mga ari-arian at kumpanya. Ibig sabihin, ang presensya ni Pao ay nagiging bantay at tagapayo ni Kim na maaaring makabisto o makaharang sa mga kalukuhan at masamang plano nila Kim Chiu. Ang tanging layunin nila Kim Chiu ayon sa mga bali-balita ay gustong masolo ang paghawak sa lahat ng pinaghirapan ni Kim. Gusto niyang maging siya ang tanging makakapagmaneho ng lahat ng kumpanya at kayamanan ng aktres na nagdudulot ng matinding panganib sa hinaharap ni Kimi. Ang ganitong klaseng mga sitwasyon ay nakakatakot na paalala kung gaano kahalaga ang maging maingat sa pagtitiwala lalo na kung usaping negosyo at pera ang pinag-uusapan. Kahit baka mag-anak ito, ang pagnanasa ng yaman ay maaaring bumulag at sumira ng relasyon. Ang lason ng tiyak na pagtitiwala at ang pagkabulag sa pera at sugal. Sino ba talaga sila Kim Chiu? Ang mga komento ng mga detalye mula sa loob ay nagpapahiwatig na ang pinagmula ng problemang ito ay malalim na nakaugat sa pamilya, isang tao na matindi ang pagtitiwala. Na dating matindi ang pagtitiwala ni Kim na nagsilbi pang ang gabay at ang ina para sa kanyang mga kapatid sa ngayon ay siyang banta ng kinabukasan at pinakamasakit sa lahat ay ang dahilan, ang pagkasilaw ng pagkalulong umano sa pera o sugal. Ito ang nagtulak sa taong ito na gawin ang di maisip na pagkakanulo laban sa taong labis na nagtiwala at nagpakita ng pagmamahal. Ang hard-earned money na pinagura ni Kim Chiu sa loob ng maraming taon sa industriya sa ngayon sa isang iglap ay maaaring hindi na maibalik pa. Isang malaking aral na ang pinakamahirap na kalaban ay madalas nagmumula sa loob sa mga taong inaasahan mong magtatanggol sa iyo. Ang bigat ng pinagdaraanan ni Kim ay hindi lamang tungkol sa material na pagkawala. Ito ay isang labanan para sa kanyang integridad at kapayapaan ng kanyang pamilya. Siya na nagpakita ng matinding lakas sa pagtayo bilang ina at gabay sa kanyang mga kapatid. Ngayon ay kailangan ding matatag na balikat na masasandalan. Paolo Avellino, ang kalinga at wagas na pag-aalaga sa gitna ng unos. Si Paolo Avellino ang naging ehemplo ng tunay na pagkakaibigan at pag-aalaga mula sa pagpunta sa presento hanggang sa mga private moments ng pag-aalala. Walang sawa si Pao sa pagtulong kay Kim. Ang kanyang dedikasyon ay nagbigay ng lakas kay Kimi upang harapin ang mabibigat o mabigat na labanan. Kudos to Paolo Avellino na walang sawa sa pag-aalaga sa aktres ay isa lamang sa maraming komento ng mga fans na sumusuporta. Ang kanyang presensya ay isang malinaw na mensahe sa lahat na may mga taong handang tumayo sa tabi mo, lalo na kapag ikaw ay nasa iyong pinakamahina. Sinasabing si Paolo ay laging kasama ni Kim sa lahat ng kanyang laban, nagpapakita ng isang uri ng pag-aalaga at pagmamalasig na higit pa sa screen chemistry nilang dalawa. Alam niya ang mga sakripisyo ni Kim para sa kanyang pamilya at tinitiyak niya na hindi ito masasayang dahil lamang sa kasakiman ng iba.
Ang panawagan at panalangin ng nagmamahal ang kaso ni Kim Chiu laban kay Kam Cho ay hindi lamang isang headline. Ito ay isang panawagan para sa hustisya at isang paalala sa lahat na maging mapagbantay sa kanilang mga ari-arian at pinagkakatiwalaan. Pray harder for this Kim. Stay strong, idol. Ang panawagan ng mga tagahanga. Ang lahat ng nagmamahal kay Kim ay patuloy na sumusuporta at ipagdadarasal na malagpasan niya ang pagsubok na ito. Ito ay isang laban na hindi madaling ngunit sa kanyang lakas, pagmamahal sa pamilya at sa walang patid na suporta ni Paolo Avellino. May matinding paniniwala na makakamit niya ang tagumpay at maipanalo ang laban na ito. Huwag nating kalimutang ipagdasal ang ating idolo sa gitna ng matinding pagsubok. Ang kasong ito ay isang kwento ng katatagan, pananampalataya at ang hindi matitinag na suporta mula sa isang kaibigan na naging pamilya. Ang buong detalye ng kaso ay patuloy na binabantayan, naghihintay sa pagkakamit ng hustisya para sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang sobrang pagtitiwala. Ang tanong ay nananatili, magtatagumpay ba ang kasakiman o mananaig ang katotohanan at wagas na pag-ibig sa pamilya? Ang sagot ay unti-unting lumalabas at ang buong bansa ay nakatutok sa bawat hakbang ni Kim Chiu sa kanyang laban para sa hustisya. At sa kabilang banda, kumaganap si Kim Chiu sa It's Showtime sa gitna ng inahin na reklamo na kapatid na sila Kam. Patuloy na nagtatrabaho si Kim Chiu sa pagdiriwang ng anibersaryo sa kabila ng kasalukuyang isyu sa kanyang kapatid. Ang actress host na si Kim Chiu ay nananatiling nakatuon sa kanyang trabaho sa kabila ng kamakailang mga headline tungkol sa isang legal na reklamo na kanyang inihain. Sa ikatlong araw ng pagdiriwang ng ika-16 na anibersaryo ng It's Showtime, pinahanga ni Kim ang mga netizens sa kanyang energetic dance moves sa isang special number. Todong ngiti siya sa entablado, nakikisama pa sa masasayang pagbibiro kasama ang kanyang mga co-host. Buong suporta na ipinakita ng mga tagahanga sa studio at online. Masaya silang makitang nagnining ang Chinita Princess sa noontime show. Grabe yung energy ni Kim Chiu on her prod. She makes hip-hop dance moves look so easy. Ang galing-galing mo, mami. Your outfit, hair, and makeup and toned body completed this super good performance. Sabi ng isang fan, tila pinapatay ni Kim Chiu sa dance anniversary production na ito. She's really fitting in and slaying the game. Post ng isa pa. Kahapon nagpahayag ng opisyal na anunsyo si Kim hinggil sa reklamong qualified thief na inihain laban sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa kanyang pahayag humingi si Kim ng pangunawa at paggalang. Tiniyak rin niya na sa mga tagahanga ang kanyang pangako. Sa kabila ng masakit na sitwasyong ito, nananatili akong nakatuon sa aking trabaho, sa aking mga tagusuporta at sa patuloy na paglago ng aking pakikipagsapalaran. Samantala patuloy ang pagpapalaganap ng good vibes at energy ni Kim sa masayang noontime program na It's Showtime weekdays hanggang Sabado. Tingnan ang mga celebrity na magkakapatid na nagtapos sa kanilang alitan. Kaya naman, hinihingi ng karamihan, sana ang alitan na ito ay magtapos na upang masolusyonan na ito at magkaroon na sila ng kaligayahan. Kaya naman, abangan natin ang magiging susunod na update o kabanata tungkol sa mga isyong ito.